Yo, what's up? May kayo RV nagbabalik at isa na namang reaction video tong atin gagawin mga kapatid. At matagal-tagal tayong nawala sa eksena, gawa na naging busy, no? Naging busy tayo, sobrang busy tayo itong mga nakaraang buwan. So, pero today, tuloy-tuloy na naman tayo sa ating pagre-review. Yan, sa mga gusto magpadala gusto magpa-review, padala nyo lang yung mga video gusto nyo bigyan ng review at reaction video. Yan, lalagyan natin yung kapatid. Ipadala nyo diyan kahit ano, basta hindi copyright kapatid. At syempre sa mga gusto magpa-shoutout, lagay nyo lang sa comment section yung kapatid. At lahat yan dadaanan natin kapatid. Ang ating i-review ngayon, ang title nito kapatid. Yan, ang ating i-review ngayon, ang title nito, ano? Lakawit. Lakawit. Or Kalawit. Kalawit. Binaligtad lang wala. Lakawit. Kala ko ano yun eh. Kalawit. At ang kumanta nito si kapatid na Tetano featuring 99. No? Ito yung demo track lang kapatid. At syempre meron silang YouTube channel kung saan naka-upload to kapatid. Yan yung 811 Production 811 International. Shoutout sa mga kapatid natin 811 yan. Shoutout sa inyo kapatid. At syempre ito ay bibigyan natin ng reaction. No? Matagal-tagal tayo hindi nakapagbigay ng reaction dito. So, sa mga ganitong kanta. So, huhukayin natin to. Hihimayin natin to. Sana mahukay at mabigyan natin ng magandang reaction to with that. At syempre, bago natin simulan na paghukay at paghihimay, isa munang Pasakalye. RP Productions. Bibigyan kita ng pasakalyeng simple lang. Yung tipong pag narinig mo to ay mahihibang. Bawat labas ko ng awitin ay nakaabang. Kasi alam nyo na brutal din ako maglibang. Iba ito sa kata mo kaya sige pikit. May metapora do kuno pero yung bars pilit. Aanin pa ba yung lalim kung hindi sisig? Halata na kata mo sa sulat tinipid. Ano bang bago? Lakawit or Kalawit by Tetano and 99. Uy, sundalo ng Dunggalo. Bigyan shoutout natin yung mga natin yan. Siyempre, mga yan, Bandidos. 811 Bandidos. Shoutout sa inyo mga kapatid natin. Bandido. 181 Bandidos. No? Shoutout sa inyo kapatid. Hindi ko mabasa. West. Basta yan. Shoutout sa inyo kapatid. Yan. Nakalimutan ko yung maliit kasi masyado eh. At syempre, sa ating mga kapatid na sundalo ng Dunggalo, yan, medyo hindi ako naging active ngayon sa grupo natin kapatid. Shoutout dyan sa mga kapatid nating sundalo ng Dunggalo. At syempre, shoutout dyan kay kapatid na 82K at kay Tetano, no? Shoutout sa inyo kapatid. So, tuloy natin to. 811 Productions. Oh, may mata. Parang napaka-creepy nung ano niya, no, nung beat niya, may sumisigaw na lalaki. Yeah. Kung gagawin mo magbigay, mag-isip ka munang mabuti. Sa mga pagsubok, wag ka sana magpadali. Minsan kalaban natin ang ating mga sarili. Wag kang makikinig sa kanyang mga sinasabi. Okay, Lakawit means pagbibigte, no? Sa mga nagbigte, kung plano mo magbigte, makinig ka muna dito sa kanta na to, boy. Ulitin natin. Etong kanta natin sa mga nais magpatiwakal at wakasan ng kanilang buhay. Pakinggan nyo muna to bago nyo gawin yung kapatid. At baka dito ay magising kayo sa katotohanan. Kung gagawin mo magbigay, mag-isip ka munang mabuti. Sa mga pagsubok, wag ka sana magpadali. Minsan kalaban natin ang ating mga sarili. Wag kang makikinig sa kanyang mga sinasabi. Nanunuan ang kadisipan ng nakina sa kapaligiran. Kagulong bata sa kaisipan ng siya daming naninirahan. Naninirahan kasi sa kaisipan ng karaniwan natin. No? Yung mga naiisip gawing magpatiwakal at wakasan ng kanilang mga sarili. Yan yung dumadaan sa stress eh. No? So, kailangan lang yan kausap, di ba? At ito nga yun. At isang mga ganito, yung mga katulad ng mga ganito, na payo, kumbaga, kailangan may magpapayo lang. At itong kanta na to, yun yung dapat na mapakinggan ng mga taong yun. Na napupuno lang ng kadiliman yung kaisipan. At dapat lang bigyan ng liwanag. No? Tuloy. Nice one. Bago to ha. Itong narinig ko ngayon, kala ko talaga is Lakawit is parang ano lang eh, parang distract na type. Distract o mema lang, pero meaningful siya kung pakikinggan mo. Tuloy natin. Aking nasa kapaligiran, kagulong bata sa kaisipan ng siya daming naninirahan. Sa kabiguan at kasabihan ng aking pinatutubuhan. Pagod
Pansin ko lang dito kapatid ito, siyempre, ewan ko, saan ba ni-record? Di ko natignan yung info kung saan ni-record to no? Okay, hindi ko makita. Hindi ko nga makita. Nakaano ako So, pansin ko lang dito kapatid sa pero sa sulatan, given na, masasabi kong napakaganda ng sulatan. At the same time, yung concept ng kanta is napaka-meaningful kapatid. Pero doon sa beat, maganda yung beat. Maganda yung sulatan. Ang naano ko lang dito kapatid, masyadong mababa yung vocals. So, makalabog yung beat. Bawat kalabog ng beat, nasasapawan yung vocals, no? Kailangan at least above ng konti yung or pantay or above ng konti yung vocals sa pagdating sa level. No, para pag napakinggan, mas klaro. Pero klaro naman siya kaso nga lang pinapatay nung kalabog yung vocals Tuloy natin to. All in all, sulatan, beat, choice of beat, napakaganda. Yung concept, nice one. Tuloy. Wala kasabihan ng aking pinakutunguhan. Pagod lagi naabutan, enerhiya ay naubusan. Pagkasa wala mahanapan, di masibang kalakasan. Shoutout nga pala dyan kay Tetano, Tetano, hindi na tayo nakagawa ng kanta. Gusto kong gumawa ng kanta kasama si Tetano. Pero napaka-busy ko. So, sana merong isang track si Tetano na available. Pag meron ka available na track, kapatid, nasabihan mo lang ako para ma-featuring mo naman ako dyan. Gawa tayo ng isang track. Ay naubusan, pagkasa wala mahanapan, di masibang kalakasan. Bilang kasiyahan, sumanib ang kamalasan. Sumanib ang kamalasan, can you imagine that? Pag yung sa pagkatao mo sumanib yung kamalasan, so may stress ka talaga. Sunod-sunod yung dagok sa buhay mo, may stress ka talaga. At doon napapasok yung kadiliman sa utak mo at may isipan mo na ang magpatiwakal at wakasan ng iyong buhay. So yung mga ganun tao, kailangan lang nakausap, kailangan lang na may magpapayo. At the same time, kailangan lang makakarinig ng ganitong awitin na gigising sa kanyang kamalayan na mali ang gagawin mo kapatid. Tuloy! Kasiyahan, sumanib ang kamalasan. Pagsubok na pinasukan, di makita ang lagusan. Lubok sa kalungkutan. Pagsubok na di makita ang lagusan para makalaya sa pagsubok. Ang luha di kayang pigilan. Langitin kakayahan, mabigat ang nasa kalooban. Ako ay ayos lang yan ang sinasabi. Yan, dito banta, medyo okay na Kanina kasi, yung volume dito okay na para sa akin. Yung kanina, I don't know, but siguro nabingi-bingi lang ako. Pero dito sa type ng beat and vocals is almost okay na para sa akin. Malinaw na, klaro. Tuloy! Mabigat ang nasa kalooban. Ako ay ayos lang yan ang sinasabit sa karamihan. Kasi nungalingan, naging kasakapang para sa sarili pagtakpan. Diba sabi, ako okay lang ako kapatid, okay lang ako, pero deep inside, may tinatago palang problema. Yun nga yun, yung hindi nila alam, may pakay na pala nawakasan ng kanyang sarili. Yun yung nasa napapalibutan na pala ng pagka-stress. Yun sabi dito sa kantang to. Parang ganun yung meaning nun. Kasi nungalingan, naging kasakapang para sa sarili pagtakpan. Aking pinaguhugutan, nalunod na sa kalaliman. Gagawin mo magbigtay, mag-isip ka munang mabuti. Sa mga pagsubok, wag ka sana magpadali. Minsan kalaban natin ang ating mga sarili. Yung yung chorus niya, ito yung chorus niya, ang ganda nung ang ganda nung bagsakan dito. Napakatawag dito, napaka gentle lang ng sulatan at the same time gentle lang yung vocals niya. Tapos sinabayan ng parang creepy na beat, yung tipong beat na walang kalabog Alang to parang Sana magpadali. Minsan kalaban natin. May motor na dumaan, narinig bang ingay ng motor? Sorry. Malapit kasi ako sa bintana. Mga pagsubok. Kasi nakita niyo yung blue na yung bintana na yan Tapos nung labas ng puro tao na. Huwag ka sana magpadali. Tabi ako ng maliit na kalsada Kaya pag may dumaan ng motor narinig, ewan ko kung narinig dito, sana hindi. Ang ganyan yung chorus niya, napaka gentle lang smooth lang yung sulatan dito. Pero meaningful. At the same time, yung beat niya napaka-creepy, tas walang kalabog, kaya napaka-silent lang nung bagsak ng chorus. Tuloy natin to. Ang gagawin mo magbigtay, mag-isip ka munang mabuti. Sa mga pagsubok, wag ka sana magpadali. Minsan kalaban natin ang ating mga sarili. Wag kang makikinig sa kanyang mga sinasabi. Wag kang makikinig sa kanyang mga sinasabi. Meaning yun yung bumubulong sa taong gustong magpatiwakal. Kasi meron na siyang naririnig
Kumbaga, ang taong nai-stress nadidepress, ano yan eh, mayroon nang narinig yan na hindi natin narinig eh. Yun na yung bumubulong sa kanyang sarili na kumuha ka ng tali, magbiti ka, tumalong ka sa building. Yun yung bumubulong na yun. No, yun. Kaya sabi, huwag kang makikinig sa kanyang mga sinasabi. Yun yung taong o yung boses na bumubulong dun sa taong gustong magpatiwakal. Tuloy. Sa kanyang mga sinasabi, gagawin mo magbigti, mag-isip ka Munang mabuti. Sa mga pagsubok, wag ka sana Magpadali. Minsan kalaban natin ang ating Mga sarili. Huwag kang makikinig sa kanyang mga sinasabi. Parang ayoko na ang buhay ko, walang sidegulo na ang isipan ko sa paligid, walang pakit, walang nakakaintindi, lungkot, hindi maitabit, hindi makauna sarili, gusto na lang magbigti. O, diba? Hindi na. Kumbaga, wala na siya. Kumbaga, iniisip ng taong to. Doon sa kanta, yung taong nandun sa kanta, na inaano sa kanta. Iniisip na itong taong na to, wala na siyang kakampi. Wala nang nakikinig sa kanya, wala na siyang matakbuhan. Kundi, isa na lang kasagutan sa kanyang mga problema. Yun nga yung magbigti. At may bumubulong na sa kanya. No, sana wag niyang pakinggan yun. Yun yung ibig sabihin ng kanta na to. Lungkot, hindi maitabit, hindi makauna sarili, gusto na lang magbigti. Sige, tuloy mo lang para matapos ang lahat. Ayan na, yun sinatawag. Ito yung alter ego. Yun yung bumubulong sa kanya, yung kanilang alter ego, no? Yung pala yun. Yun yung gusto kong banggitin. Yung alter ego niya, bumubulong sa kanya, tuloy mo na yan para matapos na yung lahat. Lungkot, hindi maitabit, hindi makauna sarili, gusto na lang magbigti. Sige, tuloy mo lang para matapos ang lahat. Ang aking pahinga, eto na ang ating mudyat. Saksi ako sa mga pinapasan mong bigat. Halos hindi mo na makaya na ito ay iangat. Yeah. Sino ka ba? Bakit naririnig kita? Eto na yan, nakikipag-usap na siya sa kanyang alter ego. Yan yung boss na bumubulong sa kanya na nag-uudyok sa kanyang gawin mo yan. Magbigti ka para matapos na lahat. Pakinggan natin yung pag-uusap nilang dalawa ng kanyang alter ego. Di mo na makaya na ito ay iangat. Hala, sino ka ba? Bakit naririnig kita? Asamang mo ko noon pa mula na magkaisip ka. Tayo ay isa sa loob ng katauhan, laging nakabulog sa loob ng iyong isipan. Huwag mo kong niloloko, mali ang iyong sinasabi. Lumilitaw ako sa tuwing wala ka sa sarili. Kumikino sa'yo sa mga ganyan. Kumbaga bipolar no? Lumilitaw ako kapag wala ka sa iyong sarili. Pag wala ka sa sarili, alter ego muna yung lumilipat sa iyo, no? May dalawang pagkatao yung meaning nun. Pero hindi, alter ego niya kausap niya. Sa tuwing wala ka sa sarili, kumikino sa'yo sa mga galit ng buo. Nag-uutos na sumuko sa pagsubok na bigo. Ikaw pala ang dahilan kung ba't isip ko Lito! Ikaw pala ang baka na pakiramdam ko'y Nagulo! Pinangunahan mga plano sa bawat Desisyon ko! Lubayan mo na ako at di palilinlang sa'yo. Hindi ka sa'kin, hindi ka ba nagsasawa? Paulit-ulit ka na Kinukulit siya nung alter ego niya, no? Ikaw pala ang dahilan, ba't gumugulo ang isip ko, eh? Abe, kinukulit siya nung alter ego niya. nagbubukang kawawa. Lagi ko na nakikita, mata mo na lumuluha. Ang sa humahaba, hindi ba nagtuhumupa? Sige, gawin mo na dahil wala ka ng pag-asa. Hanggang dito ka lang ang kabiguan ng lalaban. Akong kaawa-awa pero di ako mahina. Sa ginawa mo na eksena, papalitan ko ang resulta. Meron akong wala ka natatang na pagana. Hindi lahat sa aking sarili ay kaya mo pong pasukin. Yeah. Hindi may lilisanin, liwanag gaya hanap. Dilim ay lilisanin, liwanag ay hahanapin, di ba? Siyempre naman, di ba? Pag ikaw ay nasa panahon ng mga pagkaganyan, yung iniisip mo ng basakasan ng sarili, nasa kadiliman kanyang kapatid, kailangan mo ng kaliwanagan. Isang tao magpapaliwanag sa'yo at magdadala sa'yo sa kaliwanagan. Di ba? Liwanag gaya hanapin, dyan sa ay iipunin, tiwala ay babaunin. Gagawin mong magbigti, Yan. mag-isip ka munang Mabuti. Sa mga pagsubok, wag ka sana Magpadali. Minsan kalaban natin Ang ating mga sarili. Huwag kang makikinig sa kanyang Mga sinasabi. Gagawin mong magbigti, mag-isip ka Munang mabuti. Sa mga pagsubok, wag ka sana magpadali. Yeah. Minsan kalaban natin ang ating Mga sarili. Huwag kang makikinig sa kanyang mga sinasabi. Ang pagkitig sa sarili ay hindi yun ang sagot.
Real talk, totoo yun. No? Ang pagkitil sa iyong sarili, sa iyong sariling buhay, ay hindi yan ang tunay na sagot. Sabi, ang pagkitig sa sarili ay hindi yun ang sagot. Para maitawid ang nilalakaran mong bangungot. Lahat ay may sagot, ang Diyos ay di naging madamot. Pag inatake ng lagot, dasal ang mabisa mong gamot. Ito kapatid, bigyan lang ito ng isang ano lang dito, isang maliit na hindi naman ako ganun kahusay, hindi na ako ganun galing. Pero bibigyan ko ng, meron lang ako nasilip dito. Ito ay tinuturo ko rin sa akin mga tao eh. May mga, yung sa grupo ko na Rebels Blood, tinuturo sa nito. Ito pakita ko siya kapatid. Pakinggan mo ito Saan na ba yun? Sabi, ang pagkitil sa sarili ay hindi isang sagot. Diba? Ang pagkitil sa iyong sarili ay hindi yun ang sagot. So sagot, bigyan natin lang isang malaking emphasis yung sagot. Para maitawid ang nilalakaran mong bangungot. Lahat ay may sagot. Tapos ginamit mo ulit dito yung salitang sagot. Yan. So dapat pag gagawa ka ng isang kanta, kailangan at least malayo mo yan eh. Dito magkadikit yung salitang sagot eh. So marami ka nang pwedeng ano dyan eh. 'Di ba? Marami ka pang words na pwedeng isingit diyan other than sagot, 'di ba? 'Yun lang yung kapatid. Pag magsusulat ka, wag mo hangga't maaari, wag mong paglalapitin ng dalawang isang salita na magkalapit, parang ganoon. Wag mo silang bibitawan sa isang magkalapit na linya, parang ganoon. At least sana sa second verse mo na ginamit yun, o third verse yung ganung words, no? So 'yun lang, isang maliit na lang 'yun. So abangan ko yung kanta natin na gawa ka ng isang track diyan kapatid na Tetano. So featuring mo ako diyan. Sasabayan ko yan kapatid, promise. Hindi na tayo busy ngayon. Nilalakaran mong bangungot, lahat ay may sagot. Ang Diyos ay di naging madamot. Pag inatake ng lagot, dasal ang mabisa mong gamot. Kapag ang iyong isipan ay hindi mo nilabanan, na sarili sa impyerno, lalo mo lang pinahihirapan. Isipin mo na lang yung mga taong iiwanan sa mundo na ikaw ay kanilang kailangan. Diba? Yun yung bago mo gawin yan, ibig sabihin niyan dito, ang ganda nitong kanta na to kasi ito yung pagpapayo eh. No, meaningful tong kanta na to, parang pinapayuan mo yung isang taong gusto nang magpatiwakal, no. Bago mo gawin yan, bago mo gawin ang pagpapatiwakal o pagkitil sa iyong sariling buhay, isipin mo muna yung mga taong maiiwan, yung iiwanan mo, yung mga nagmamahal sa iyo, yung anak mo, pamilya mo, di ba? Yun. Anilang kailangan, mga pamilya mo, ayaw mo makita pag-iyakan. At malulungkot mga masayahin mong kaibigan. Mag-isip ka ng mabuti kung ano ang mangyayari. Sa mga pagsubok, wag ka sana magpadali. Sa mga problema, ito dapat yung yumari. Katapangan sa sarili ang dapat mong madiskubre. Magtiwala sa katapangan sa iyong sarili ang dapat mong madiskubre. Kasi ang pagpakamatay isang malaking kadiwagan yan. Yan yung parang yung tinakasan mo yung problema mo sa isang mabilis na paraan, yung pagpatiwakal eh. Isang kadiwagan yan. Kailangan hanapin mo yung tapang sa iyong sarili. Naharapin kung ano man yung pagsubok na yan, di ba? Tuloy! Ganda, meaningful yung kanta. Shoutout kay kapatid na Tetano. Tapos nakalagay ba dito featuring 99, no? Shoutout siya kapatid na 99, doble 9. Tuloy. Magtiwala sa taas na sa buhay mo nagbahagi. Tatagan nagiloob sana sa'yo ang maghahari. Yeah! Sabi, yung panapos. Magtiwala sa taas. Alam mo kasi, ang kanta, kailangan laging magandang ender eh. No? Halimbawa, yung kabuuan mo ng buong kanta, kung paano mo sinimulan yan sa gitna, kailangan, kung gaano kalakas yung gitna, yung una at gitna, kailangan mas malakas yung ender. Ito yung ender ni kapatid na Tetano. Hasta sa buhay mo nagbahagi, tatagan nagiloob sana sa'yo ang maghahari. Malakas yung ender niya. Kumbaga ito yung panapos talaga eh, no? Kumbaga ito yung sinasabi mong magiging what we call this, about this, what that, English yon. So basta yun na lang yung panapos yun. Ba nang papa-English ako today? No? Tatagan lagi loob sana sa iyo ang maghahari. Tatag lagi ng loob ang sana sa iyo maghahari, no? Kumbaga yun yung huling salita na sasabihin mo din sa taong magpapatiwakal, no? Yun. Nice ender, maganda ender ng kapatid Tetano.
Tetano. Shoutout dyan kay kapatid na Tetano. Ayun sinasabi ko, gawa ka ng isang malupit na kapatid. Pipicturean ko yan. Magpipicturing ako dyan. No? So, napakaganda nung kanta. So, all goods. No? Kanina medyo na-ano lang ako sa beat. Nalito lang ako sa beat. Pero all in all, napakaganda naman. At the same time, nice choice of beat. Bagsaan lang yung beat. Yung concept, napakaganda, napaka-meaningful. At yung sulatan, no? Lalong lumulupit si kapatid na Tetano sa mga ganitong sulatan, no? Pagaling ng pagaling. So, maraming salamat din sa mga patuloy na sumusuporta, naniniwala, nagtitiwala. At sa mga hindi pa nakasubscribe, click nyo na yan, Mikoy RB, walang bayad dyan. At saka, syempre naman, yung notification bell, kalembangin nyo para updated kayo sa mga ilalabas ko pang mga video. At maraming salamat nga pala, Mikoy RB nga pala. Peace out.